Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang mainit na kaganapan kamakailan lang, sinampal ng katotohanan ni Jing Paras itong si unang ginang na si Lizatanas Mags, ang asawa ni Pangulong Kuting ng Norte. Ang insidente ay naganap sa gitna ng isang mahalagang pagtitipon kung saan hindi napigilan ni Jing Paras na ipamukha kay Lizatanas Mags ang kanyang mga pagkukulang at mga kahihiyan na kanyang idinudulot sa administrasyon ni Kuting. Ang usapin ay nagsimula ng itong si Lizatanas Mags, ang asawa ni Kuting, ay nasasangkot sa sunod-sunod na kontrobersya na nagdulot ng malaking batikos mula sa publiko at oposisyon. Maraming mga isyong ibinato dito kay Lizatanas Mags, kabilang na ang aligasyon ng korupsyon at kapabayaan sa tungkulin na naglagay sa kanyang kredibilidad sa alanganin. Sa natunang pagtitipon, hindi napigilan ni Jing Paras na magsalita. Ayon sa mga saksing, diretsahang kinumpranta ni Jing Paras itong si Lizatanas Mags at nilatag ang problema at kabiguang kinakaharap ng administrasyon dahil sa kanya. Kailangan mong managot sa inyong mga aksyon, mariing sabi ni Jing Paras. Ang mga pagkakamali mo ay hindi lamang nakakahiya, kundi nagdudulot din ng malaking dagok sa ating pamahalaan. Ang matapang na pahayag ni Jing Paras ay umani ng samut-saring reaksyon mula sa publiko at iba pang opisyal ng gobyerno. May mga pumuri sa kanya dahil sa kanyang pagiging prangka at determinadong protektahan ang reputasyon ng administrasyon ni Kuting. Samantalang ang iba naman ay nagulat at nagtanong kung ano ang magiging epekto nito sa loob ng kanilang pamahalaan. Habang nagpapatuloy ang issue, malinaw na ipinakita ni Jing Paras ang kanyang kahandaan na ipagtanggol ang kanyang itong presidenteng Kuting na ito at ang kanilang administrasyon laban sa anumang uri ng kahihiyan at kasirahan, kahit pa man ang kalaban na ito ay ang kanyang asawa. Ang kanyang mga hakbang ay nagbabadya ng mas matindi pang pag-aayos at pagsisiyasat sa mga inaasahang pagbabago sa pamahalaan ni Kuting na naglalayong magpatuloy ng malinis at matapat na pamumuno. Para sa maraming Pilipino, ang pagkilos na ito ni Jing Paras ay simbolo ng kanilang pag-asa na mayroong mga leader na handang harapin at resolbahin ang mga problema ng bansa nang walang kinikilingan. Sa mga susunod na araw, inaasahan ng publiko ng mga karagdagang aksyon at posibleng pagbabago sa administrasyon na maaaring magdala ng mas maliwanag na kinabukasan para sa lahat. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Dito sa video na to, pag-uusapan ho nila yung ginawang kabalintunaan nitong si Lisa Araneta Marcos. Hindi yun natin titigilan tong issue na to kahit na meron pa hong pa-publicity stunt itong si Lisa Araneta Marcos diyan sa politiko na kesyo tutulungan daw ho niya yung mga natanggal na trabaho na empleyado ng Sofitel Philippines. Mamaya ho, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang ho sa PH Update. Sapat na ho yan, mga kababayan. Isang like at isang subscribe. At kung nakasubscribe na ho kayo, isang like lang. Masaya na ho kami dito sa PH Update. At hindi ho natin makakalimutang i-shoutout yung ating 26,500 new subscriber dito sa PH Update. Maraming salamat ho sa pagtitiwala sa PH Update. Maraming salamat, mga kababayan. Ayun na nga no, mga kababayan, ito talagang politiko, kailangan ho talaga, nagpo-post sila ng ganyan. Kaya hindi tayo nakapansin dyan sa politiko na yan. Marami hong nakapuna sa ating mga kababayan na ang dating itong si politiko, kasangkapan niya ng administrasyon para mapalaganap ang kanilang mga panluloko sa ating mga kababayan. No, sugod ho kayo dyan sa politiko na yan. No, kasi kung hindi ho pamimigay ng ayuda ni Martin Romualdez, pamimigay ho ng ayuda ni Marcos Jr. ang pinupost ng politiko na yan. Hindi ho natin alam kung anong nangyari dyan sa politiko na yan. Noong naman panahon ni Tatay Digong, ano naman yan, kumbaga napaka-neutral yan. Ngayon, sobrang kulang na lang, palitan na ho nila ang kanilang pangalan, di na politiko, dapat PCO na Kaya nga sinasabi ng ating mga kababayan, yan daw politiko na yan, extension daw ng PCO. Lahat daw ho ng galaw ni Marcos Jr. at ni Martin Tambaloslos Romualdez, ibinabalita ho nila.
diyan sa PCO. At kilala niyo ho yung yung news anchor sa sa TV5, yung bira ng bira kay VP Sara at kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yung matandang medyo kalbo, yung namahiya kay yung bumanat kay Attorney Torion, yung doon sa yung sa One News. Lagi ho nilang guess yung doon diyan sa sa politiko. Yung yung walang yung news anchor ng One News, yun no, lagi ho nilang guess yan diyan sa sa politiko. Ano ang sabi dito sa post ng politiko na to about dito kay Lisa Araneta Marcos? First Lady Lisa Araneta Marcos has sought the help of bilyonaryo Joey Concepcion in assisting the nearly 500 workers of the Sofitel Philippines Plaza who will lose their job when luxury hotel shut down on July 1. Naku naman, madam! Talagang kailangan ngayong mga panahon na to sa pagda-damage control nyo doon sa ginawa mong panghahablot ng alak nitong si Chis Escudero, dapat ho talaga yung mga ganyang klaseng balita o publicity stunt, ilinalabas dyan sa politiko. Ibang klase ho. Kayo dyan sa politiko, kaya kayo na pagkakamalan eh. Kaya kayo na pagkakamalan. Alam niyo mga kababayan, ganito ho kalabo ang gustong mangyari niyang si Lisa Araneta Marcos. Imbis na nasa pamahalaan sila, presidente asawa niya, hawak ho nilang dole, bakit di niya tawagin sila Guesma? Bakit kailangan pang ibida itong si bilyonaryo Joey Concepcion? Madam, hawak ko ng asawa niyo yung Department of Labor and Employment, Kung yun ho yung pinaka-capable na ahensya ng pamahalaan na makakatulong dyan sa 500 employee na yan ng Sofitel Philippines. Yang kaibigan mong bilyonaryo, yung mga amigo at amiga mong mga bilyonaryo, sa tingin naman ho natin, itong sila Guesma, kaya ho yan ilinagay ng asawa nyo dyan sa dole para makapaghatid ng mga dekalidad na trabaho para sa ating mga kababayan. Para mabigyan ng mga mahuhusay na trabaho. Ngayon, imbis na lumapit kayo, dito siya ilinagay ng asawa nyo dyan sa dole, itong si Laguesma, lumapit to kayo para nga naman makapagpabida yung mga, ay grabe, talagang hiningan ng pabor nitong si Lisa Marcos yung kanyang mga kaibigan, itong si Joey Concepcion. Again, di tayo against yan. Kung itong si Sir Joey Concepcion, gusto niyang bigyan ng trabaho yan. Pero yung tipong lahat na lang kailangan i-publicize, lalo na ngayong mga panahon na to, nagalaw nitong si Lisa Araneta Marcos. Masyado kayo napaghahalata na damage control na naman ho yan. Kasama ho sa mga plano nyo ng damage control. Kasi yung paliwanag nyo, na kesyo nagchismisan kayo ni Chis, tapos sinablot mo yung alak niya, may nalalaman ka pang Hubert. Walang yaka. Pagdating mo, hablot ka kagad ng alak tungga kagad Alam mo, anong tawag doon sa amin? Lasinggera. Hindi nyo ho na itatanong. Ngayon, ito yung sinasabi natin kagabi. Nababalikan natin at bababaran natin. Ang sabi ho nung isang Ensaymada vloggers na ngayong mga panahon na to, ikinakastigo nitong si... Napapagalitan ho ngayon yung mga vlogger na yan, kung alam nyo lang. Yung mga Ensaymada vlogger, naku, galit na galit ho ngayon yung principal nila sa kanila. Kasi ho mga kababayan, parang hindi sapat yung binabayad nitong si sa inyo, di ba? Kasi binabayaran kayo, hindi effective yung pagtatanggol nyo kay Lisa Araneta Marcos. Diba? Huwag ganun. Ang sabi ho, ano daw ho yun? Ito daw nag-comment na to kay Ma'am Sash. May napanood akong video sa isang Ensaymada vlogger. Tagapangtanggol nila. Yung ginawa daw ni FL sign of friendship, hospitality, and respect. Ang tatalino ho ng mga Ensaymada vloggers, no? Yun daw ginawang panghablot, sign daw yon ng friendship, hospitality, and respect. Anak ng pwes ng karapata. Mga walang ya. Mga walang ya talaga tong Ensaymada vloggers na to. Huwag nyo na kaming idamay sa mga... Mahihina ako kasi yung mga... Mahihinang klase ho yung mga yan. Yung level ho ng pag-iisip nila ay hanggang doon na lang ho. Hindi na ho nila kayang anuhin. Kumbaga, hanggang doon na lang talaga sila.
sign of friendship, hospitality, and respect. Ang nakapetang narapatan. Gawin sa akin yun ng kaibigan ko, hablutin niya yung alak ko na walang kaabog-abog, kinuha niya, tapos binalik niya sa akin pagkatapos niya. Meron pa, magkakaproblema tayo, hindi pwede yun. Kabastusan yun, lalo na maraming nakaharap, mga dignitary, mga congressman, mga opisyal ng pamahalaan, tapos ikatlo ka sa pinakamataas na pwesto sa Pilipinas, ikaw ang Senate President, ipinahiya ka sa napakaraming tao doon. Mga kababayan, yang si Cheese Escudero, doon sa naturang piging na yon o pagtitipon, doon sa Van de Honor, o kung ano man ang tawag dyan, hindi ho tayo French. Kaya ipopronounce natin yan kung anong pagka-pronounce na gusto natin. Si Martin Lumal, si Cheese Escudero, siya ho yung pangalawang pinakamataas. Wala ho doon si Vice President Sara Duterte, na opisyal ng Pilipinas doon sa naturang pagtitipon na yon. At ang ginawa ho nitong si Lisa Araneta Marcos, hindi ho katanggap-tanggap. Dahil pinahiya ho niya ang simbolo ng Senado, yung last bastion of democracy. Ano kaya ang sinasabi? Ano kaya ang reaksyon ng mga senador na naghalal kay Cheese Escudero bilang Senate President? Ano ba naman yan, sir? Parang wala kang backbone. Anong gentleman? Hindi usapan doon yung pagiging gentleman mo. Kailanman, pagka ininom mo, binigay mo doon sa isang babae, hindi ho gentleman tawag doon. Tapos hindi mo asawa, ginawa mo yun. Ang tawag ho doon, yak. Hindi gentleman ho yun. Wala naman ho kayo sa ilang o sa gubat o kung saan pa man nakailangan magsalo-salo kayo sa mga iniinom nyo. Nandun ho kayo sa isang formal, dissenting lugar na kung saan umaagos ang alak. Kaya itong si Cheese Escudero, labas ho siya doon. Ang issue lang doon ni Cheese, isa ho siya sa pinakamataas na opisyal sa ating pamahalaan, pangatlo ho siya, doon naman sa naturang pagtitipon, pangalawa ho siya dahil wala doon si Vice President Sara Duterte. Cheese, alam mo, hindi ka naman binabanatan at wala kaming issue sa'yo. Wala kaming pakialam kung wala kang respeto sa sarili mo, at wala kaming pakialam kung nagpakilay ka man, di ba? Wala kaming pakialam dyan. Yung issue lang namin dito, binastos ni Lisa Araneta Marcos yung iyong pwesto bilang Senate President. Ngayon, sa pag-uusapan ho natin na to, dito kay Sir Jing para Senator tuloy. Baka naman, Sen. Tatakbo ka na, Sen. Suportahan ho natin yan si Sir Jing. Ano ba? Suportahan natin yan, no? Konektado pa rin ho, itong talakayan, itong sila Sir Jing Paras na yan, doon sa ginawang kabalintunaan na yan, itong si Lisa Araneta Marcos. Ito hong nakuha sa survey nitong si Vice President Sara Duterte. Medyo nagmamadali na rin ho tayo kasi dito sa video na to dahil pupunta nga ho tayo doon sa doon sa rally, di ba? Pupunta ho tayo doon. Kasi kung naniniwala ho kayo sa pinaglalaban nyo, sa mga nakakarinig kay PH Update, kung naniniwala ho kayo sa pinaglalaban nyo, ipakita ho natin ito. Kung hindi rin naman abala sa inyo. Pero kung may trabaho ho kayo, naiintindihan ho natin. Kasi ang inaano lang ho natin dito, doon sa mga maluwang ngayong araw na to, yung walang trabaho. Pero kung may trabaho ho kayo, okay lang naman ho. Pero hanggang mamayang alas 9 ng gabi yan, kung gusto nyo hong sumilip dyan, makakapunta pa ho kayo. Ngayon, kung naniniwala ho kayo sa pinaglalaban nyo, sa mga pinag-uusapan natin dito, at malapit lang naman ho kayo, isang sakay, dalawang sakay, at may sasakyan kayo na makakapasok dyan sa NLEX, SCTEX, TIPLEX, at labas nyo dyan sa Angeles, Pampanga, makita-kita ho tayo dyan. Mamaya na ho natin pag-usapan, yung nakuwang marka, netong si Vice President Sara Duterte sa pinaka-latest na Pulse Asia Survey. Dito na ho muna tayo kay Sir Jing Paras at diretso na ho tayo mamaya dyan sa Maisog Rally. Ito na ho si Sir Jing Paras at itong si Sir Ado Pagnanawan. Palakpakan ho natin. Si Paras kay Paras. Sabi ni Senator Nancy was very, very candid about it. Paano naman nakumbinsi ni Escudero yung mga partido? When the Senate members belong to a certain party. Cynthia Villar commands 5, I think. Mayroon diyang 2 Villar.
Nandyan si Cayetano, MP yan. Si dalawang Cayetano at mayroon pang isa yatang member ng NP. Mayroon ding partido na NPC. Si Ilegalda. Si Escudero. Tapos partidong Masang Pilipino. So, single-handedly, it cannot be said that Escudero is really the one na Walang malaking tulong sa labas. Hindi Correct. pwede. hindi See? Kaya yung paghahablot ho ng alak, ano ho yun, kasama ho sa deal yun para maging Senate President. Yan si Escudero. Gawin kita Senate President, ablutin yung alak mo. pwede. Kung hindi siya, Yun ang obserbasyon ng ating mga kababayan. Yun ang obserbasyon nila. Na talagang merong pakikialam ang ibang mga matataas na opisyal ng pamahalaan sa pagkakaupo niyang si Cheese. Hindi naman ho kasi kayo pwedeng maglakas ng loob na baklasin yung isang Senate President. Una, kasi ayaw niyong mapahiya eh. Kasi botohan yan eh. Dapat meron kang bilang. At hindi naman ho yun gagawin kagaya sa mga eskwelahan, di ba? I nominate, ganon. On the spot lang. Pag natripan nyo, ito ilalagay. Hindi ho. Linggo ho ang binibilang dyan. At talagang mahaba-habang pangliligaw at mga pesto. Yung mga committee chairmanship ang pinag-uusapan dyan. O sige, baklasin natin si Zubiri sa akin yung committee dyan sa finance. Okay, sige. Ito usapan natin ha, may ipapanukala ako, dapat makakuha ako ng majority dyan. Ganon ho yun. tinulak ng Malacanang. At yan sabi ni Nancy na imposible na siya ang kumalap ng boto para sarili niya makuha yung Senate presidency. At ito po ay makikita natin dito sa Malacanang. Ito po ay tunay na, alam mo, sa talambuhay ng tao, pagka nagsinungaling ka, talagang babalikan ka ng katotohanan. At dito mo makikita kung gaano kakaliit lang na tao compare doon sa mga nagtulak sa iyo na maging Senate President ka. Ito, tingnan mo yung visual dito sa isang babae na yun talaga ang nagpagawa sa iyo na senador. Hindi yung asawa, kundi itong babae na ito. Kasi kita-kita tagahawak ka lang ng baso, ng alak. Ito, pakita natin. Pinutol ko na ho pero yun lang din ho yun, yung panghablot ni Lisa Araneta Marcos. Yung lakad. Pagkaharap kay Cheese, hablot. Yun ho yung pinanood nila nitong sila Sergio. Ikaw ba, isang dignitary, co-equal branch, the head of the co-equal branch, ganun-ganunin lang ng isang babae na wala man lang accountability sa gobyerno? Wala na. Ano masasabi mo tungkol dyan? Binigyan ka ng may hawak ka ng bote, may hawak ka ng baso ng wine or whiskey. Kinuha sa kamay mo. Kinuha sa kamay mo, ininuman. At binalik sa iyo. At sabi, hawakan mo yan. Parang dating muchacho. Muchacho. Kasi siyempre, of course, feeling muchacho sa kanya dahil sabi siguro ni I made you. Lisa L or Lisa T or Lisa A, huwag ka nang magmamalaki. Kami naman gumawa sa iyo ng Senate President. Correct. Latak lang yung matira sa iyo dyan sa alak na yan. O kaya, it can also be viewed na you are the bartender of the night or the butler of the night. Hindi ba, pare? But, alam mo, it's in bad taste Grabe. Di ba nakakahiya, Cheese, na gaganunin ka? Parang nabastos, Pambabastos sa'yo. Ng Senate President. Tsaka, itong babaeng ito, inom lang inom sa mukhang lasing na Inom dito, inom doon, parang
She's out of her mind. Huh? What do you think? Ibang klase ho talaga tong Ali na to, no, di ba? Yung pagkaharap niya dun sa waiter, talagang alak ho ang unang inialok sa kanya, hindi man ho tubig. Ibig sabihin ho, malamang sa malamang, yung Ali na yan, wala akong ginagawa dyan sa Malacanang, kundi mag-inom na mag-inom. Oo, nakakaya talaga. Parang, tama ba yung Parang nakalaklak na siguro yun bago dumating dyan. Ha? Tama ba yung pagtingin ko na parang nandito sa banda rito si Bongbong Marcos? Oo. Kasama niya, di ba? Tama niya. Hindi man lang pinagsabihan na, honey, huwag mo naman ganunin ang ating Senate President. Maski Correct. bata natin yan, may dignidad pa naman yan. Hindi pwedeng gawin ni Marcos Jr. Baka masampal pa ho siya. Hindi ho pwedeng gawin ni Marcos Jr. yun, yung pagsasabihan niyo yung kanyang asawa. Hindi ho pwede yun. Baka ma-black eye ho yun. Sir Jing, hindi pwedeng gawin ni Marcos Jr. yun. Huwag mo naman bastusin na ganyan lang. Pero wala magawa. Parang natameme si Pagka Chis. wala kang talagang tama. sarili mong kayon, sarili mong paninindigan, talagang aapakan ka lang Correct. ng the powers that be. That is exactly what Mig Subiri realized at the end of the day. Anong sabi ni Mig? I have not fulfilled their utos. Hindi ko nagawa yung utos nila. Kaya sinipa ako. Because Migs has still certain dignity in him na ayaw naman niyang pakita sa taong bayan na nung una parang nautusan na siya at nahalata na ayaw niyang will go all the way. Na parang turumpo na lamang siya, di ba? Pinatutulak sa kanya yung charter change. Charter change. At what what broke the camel's back is really yung healing on doon sa drugs. Yeah. Yun talaga. Yung kay Jonathan Kasi there Moraes. were pressures already. Di pa ho tayo tapos doon kay Sergio. Sergio, shout out. Huwag pupunta kaya si Sergio mamaya sa Maisog Rally, no? Tingnan natin. Shout out kay Sergio. In fact, nagsinungaling lang ito si De La Rosa in a way na talagang pinakiusapan yan ni Migs na, pare, wag mo naman, kasi may pressure na ako, pero hindi nagpaawat si Bato. Pero at the end of the day, binastos din niya si Subiri. Iniwanan din niya. Made a pact with the devil. Oh. So yun po ang dyan, masasabi natin that no matter what you say to the public, Mr. Escudero, I've known you from since yesterday. I've known your character. Hindi po pwede ipagkaila mo sa taong bayan na ikaw may poder na makalap mo yung mga kasama mo dyan sa Senate kung hindi ka tinulak ng Correct. Malacanang. Tayo naniniwala Nandyan si Sayo, 100%. not far behind is Mendoza, who were pushing the other senators to back you up. And that's the truth. And truth can never be hidden from anyone. Dito lang sa Malacanang, a very, very solemn event. I think that is the celebration of the Independence Day. Oo. Ha? Hindi, tsaka yung right. Tapos gaganunin ka. Oo. Nakakahiya. Nakakahiya. Dala kang baso mo. Inano sa sarili mo. Ininom. Tapos binalik sa'yo. Parang, ano bang literal, na kinuha, ininuman, tapos binalik. Parang baliwala siya. Baliwala ka. Wala akong respeto sa iyo. Dahil uto-uto ka lang namin. Akin ka. Akin ka. You belong to me. Belong to me. Kaya tingin ko itong si Zubiri. Alam natin marami ding mga kay Zubiri, no. Kahit maraming mga
mga alingas-ngas sa kanya, yung mga sinasabi sa kanya ng dahilan kung bakit tinanggal din siya bilang Senate President, yung paan nitong si Revilla, maraming mga lingas-ngas. Pero sa tingin ko dito sa nangyari na to, nakaramdam na rin ng itong si Zubiri na okay na rin kahit natanggal ako, di ba? Kesa naman sa akin gawin yung ginawa kay Cheese, di ba? Okay na yun kay Cheese na. You follow all our instructions. One day pa lang after palta si Zubiri, may dinner na kagad sa Malacanang. Dinner na kaagad eh. Ano ba? Parang naka-prepare na eh. Sobra. Tapos sabihin, Spontaneous. That was daw planned. Hindi ba yun? Planned, if it was planned, bakit nandoon si Ligarda at nandoon si Gatchalian? Kakampi nila yan, that was spur of the moment. Nagtatawagan ng Malacanang. Courtesy of the PR of Malacanang, Public Relations Office of Malacanang. Yun ang totoo. So, yun po, mga kababayan. Now, siguro, on another topic, ito po ay nakakaawa ang ating bansa kung ang mga leaders na were elected independently by the people will now be the very people that will sell the people to these powers that be and dictate the fate of our country. And it is towards personal engrandizement. Sa totoo lang, very curious tayo kung anong reaksyon nito si Jinggoy Estrada doon sa ginawa ni Lisa Araneta Marcos. Yan. Very curious tayo kung anong sasabihin nitong si Jinggoy Estrada. Or to perpetuate themselves to power, paring Adok. Kaya nabuljak si Mig Zubiri dahil hindi niya matulak. Now, I dare this Escudero kung hindi ba yan matutulak yung charter change. Tingnan natin. That is, abangan ang susunod na kabanata. Okay? Itong tungkol sa bagoong na lipunan. Pare, ano masasabi mo dyan sa bagoong na lipunan? Parang talagang pinanindigan ni Marcos. Yung bagoong lipunan talagang bagoong lipunan. Gumagaya siya sa tatay niya. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.